Magandang umaga po sa ating lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni na Rona Balangke ng Catholic Women's League at para sa mga sumusunod na pamilya nila Paraños, Julia Artos and family, Josie de la Cruz and family, Norma Tubalinaw and family, Benilda Rizalda and family, Guamos and Ocleana family, Rebecca Hong and family, Sonia Buhangin, Ginoo at Inang Boy Baria and family, Mirna Bilarde and family, Aquino family, Jacqueline Kel, Tots Posadas and family, Lilian Castelo and family, Gatbunton family, Maria Rosario Ramos and family, Velasquez family, Danny Pacheco, Marjorie and Reneo Arcaina, Diana Maristan and family, Mary Jane Bartol and family, Dina Peilalio family, Narcisa Naurosa family, Mariano Tan family, at para sa mga natatanging kahilingan nila, Pili Paraños, Evelyn Nipa, Kirt Stephen Buluran, John Brian Samson, Derek James Vergara, John Clint de Mesa, John Paul Buenape, Pili Faustino Volante, Andy and Alice Lopez and family, Howling Services, C. Marks, Herlinda Seafeld, Jemiline Domingo, Ayan and Lorena Domingo, Ellen Guamos Ocleana, Jose Nevado Sr. and Jr., Guy Nevado, Joy Pearson, Rosita Balbin, Rose Gamaro. At para sa mga nagdiriwang ng paggunita ng pag-iisang dibdib, sina Ronel and Donna Alimon, at para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Teodolfo, at para sa maagang paggaling nila Leslie Ann Denilia, Peter Paul Baltasar, Letty Larasi, Amelia Tino, Josepina, Jose Nevado Sr. and Jr.,
Jasmine de los Santos, Manuel Cruz. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Anastasio Olimenada, Amado, Sinaida, Jaime, Eleonor Josefina, Milo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Abilina, Gloria, Carlos Sr., Maximina, Pablito, Rolando, Ruben, Roger Ruel, Florinda, Nazario, Leonardo, Noel, Serapio, Father Adrian, Honorato, Basilia, Ramoncito, Joel Francis, Alfredo, Emma, Marcelito, Erenea, Evelyn, Delphine, Mark Anthony, Richmond, Emerito, Jose, Marisa, Antonia, Abelardo, Jacinto, Dionisha, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Karina, Sabina, Severino, Isidoro o Isadora, Jasmine, Lydia, Delphine, Mariden, Loretta, Oscar, Clemencio, Erineo, Consolacion, George Nomer, Raimundo, Emerito, Loriano, Jonathan, Rupina, Simeon, Herbert, Honorato, Susana, Alejo, Aida, Bernarda, Lorenzo, Alberto, Lilia, Milagros, Lailani, Jomar, Wanchito, Nelson, Gil, Arsenio, Teresita, Honorata, Joaquin, Milanio, Joel, Leoncia, Orlando, Victoria, Jose, Francisco, Carmen, Seferina, Domingo, Dominga, Abaristo, Nilo, Marisa, Aisa, Constancia, Inocencia, Concordia, Lázaro, Clemente, Marcel, Denis, Benjamin, Celestino, Pedro, Clara, Esperanza, Asuncion, Deogracia, Saturnina, Teodoro, Ricaredo, Potenciana, Tarsiana, Maria, Juliana, Carmelita, Brigida, Felisa, Victoria, Norma, Loreto, Ricardo, Marcos, Julio, Cesar, Ryan, Bobot, Florencio, Roberto Sr., Samuel, Lydia, Felicidad, Mark Lester, Benvenida, Adela, Sanjo, Victor, Hart, William, Federico, Yopresina, Librado, Hierarquia, Joy, Efren, Propita, Vicente, Porcoya, Purificación, Sosino, María Estela, Raulito, Irina, Cesario, Milagros, Alberto, Josefa, Manding, Narcisa, Tantong, Tilda, Nanacleta, Prisco, Jesus, Ereneo Sr., Baby Angel, Danny, Mary Jane, Sonny Roy, Jose Antonio, Juanita, Arsenio, Tony, Boyet, Reynaldo, Antonio Jr., Carlos, Carolina, Catalina, Pedro, Teodoro, Jovita, Jerry, Elena, Josefina, Juanito, Rose, Mario, Jacinto, Odessa, Pedro Sr., Leticia, Eleonor, Alexander Sr., Diosdado, Pedro, Catalina, Marley, Modesto, Encarnacion, Simeon, Lucena, Concepcion, Epipania, Rebenito Sr., Serela, Joyce, Pio Jr. and Sr., Damiana, Agustin, Manuel, Dominga, Lilio, Ruben, Jean Rose, Lucio, Anastasia, Diego, Pasita, Luis, Miguel, Propia, Mayra, Jean, Pedro, Pelagio, Rigor, Felix, Juanito, Divina, Bilen, Fermin, Magdalena, Jose, Maria, Carmen, Jenica, Jessica, Baby Angel, Efren, Edber, John, Bonifacio, Jake, Flora, Cynthia, Regina, Manuel Jr. and Sr.,
Manuel III, Milagros Normelito Sr., Normelito Jr., Sita, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating pasasalamat ng mga sumusunod na pamilya nila Rizal Nevado, Bear and Family, Bear and Fanny Javier and Family, Cruz Family, at para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Camille Gamayo, Maximino Acharon, Gidal Miguel Pascual, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Lani at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Ang Eucharistia ang pag-aalay ng sarili ni Kristong nananatili. Liturhiya. Unang ipinagdiwang ang kapistahan ng kamalmahalang katawan ni Kristo noong 1246 sa Belgium. Huwebes sa Oktaba ng kapistahan ng Santissima Trinidad. Matapos ang ikalawang konsilyo sa Vatikano, ang kapistahang dating magkabukod ay pinag-isa. Ito ngayon ang ating ipinagdiriwang, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Turo ng simbahan. Para sa mga Katoliko, ang Eucharistia ay hindi lamang sagisag ng pag-aalay ni Kristo na hindi kasangkot ang katunayan ng kanyang pag-aalay. Bagkus ang Eucharistia ang presensya ng pag-aalay ng sarili ni Kristo, sapagkat ang sakripisyo ni Kristo ay si Kristo at tunay na naroroon si Kristo sa Eucharistia.
Yung banal na pagdiriwang, makisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Natitipon tayo ngayon upang magsalo sa katawan at dugo ni Kristo. Itong tinatawag nating banal na Eucharistia. Ang banal na Eucharistia ang siyang bukal at rurok ng ating buhay Kristiyano. Sa Eucharistia, nagiging handa tayong humarap sa mga hamon sa ating buhay espiritual. At sa pamamagitan din ito, na ipapahayag natin tayo ay isang tunay na sambayanan ng Diyos. Sa tuwing natitipon tayo sa Eucharistia, sa tuwing iniaalay natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang lahat ng mga bunga ng ating pagsisikap. Kaya nga upang tayo maging marapat sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoon natin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Iluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo, kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan. pagdating mo ang aking kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos natin. Papuri sa Diyos, sangkang Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan ay nilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala na iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming ideal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pagwiwisik ni Moises sa mga Israelita ng dugo ng inihandog na hayop bilang pagtitibay ng tipang kanilang ginawa sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito naman ay parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ng mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ng mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ganawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalaga. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako ko sa iyo ay biniiwan. Sa Panginoong ang tumubos, kalis ng inumi handog. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ng sumulat sa mga Hebreo na higit na mahalaga at makapangyarihang luminis sa ating puso at isip ang dugong inialay ni Kristo kaysa dugo ng mga hayop na hinahain para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po niyo ibig ipaghanda namin kayo ng hapon ng Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan niyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin niyo sa may-ari, pinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaring kumain ng hapon ng Pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapon ng Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. Matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin niyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid.
kilala ang kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon sa mga mas nakatatanda sa salitang Latin. Pamilyar siguro po ang marami sa inyo sa salitang Corpus Christi. Sa wikang Ingles, Body of Christ. Ito ay ang pagtukoy sa pagkain na nagbibigay buhay, ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Ipinagdiriwang ang kapistahan na ito sa tuwing linggo pagkatapos ng pagdiriwang ng Santissima Trinidad na ginawa po natin nung nakaraang linggo. Kung tutusin po, ang Corpus Christi ay naipagdiwang na natin, inalala natin nung Huwebes Santo, yung sa pag-alala ng huling hapunan. Noon, itinatag ni Kristo ang sakramento ng Eucharistia, ang pagbibigay ng kanyang katawan at dugo bilang pagkain at inumin na iaalay para sa ating kaligtasan. Pero minarapat po ng ating inang simbahan na magkaroon pa ng isang kapistahan para sa katawan at dugo ng ating Panginoon na hiwalay o kahiwalay sa panahon ng mahal na araw. Kaya nga ngayon, meron tayong pagdiriwang ng kapistahang ito. Alam niyo si Bishop Pabilio, dun sa administrator ng Manila, meron siyang pagninilay na inilarawan niya yung kaugalian o tradisyon ng mga Hudyo. Sabi po doon, ang mga Hudyo sa lumang tipan ay may isang kapistahan na tinatawag nilang kapistahan ng pagbabayad puri. Pagbabayad puri. Sa araw na yon, ang lahat ay nag-aayuno. Hindi sila kumakain bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang kasalanan. Sa hapon, pagdating ng hapon, kukuha sila ng 2 kambing, goat, kambing. Ang isang kambing, dadalhin sa ilang. Ilalagay ng punong pari ang kanyang kamay sa ulo nito at babanggitin ang mga kasalanan ng bayan na ginawa sa isang buong taon. Parang may seremonyas. Pagkatapos nito, ipakakawalan nila sa ilang yung kambing na iyon, dala-dala na ang kasalanan ng sambayanan. Naniniwala sila na sa ganitong paraan, tinangay na ng kambing ang kanilang kasalanan sa demonyos doon sa ilang. Yung isa namang kambing, kakatayin at kukunin ang kanyang dugo. Kalahati ng dugo nito, iwiwisik sa mga tao. At yung kalahati naman, dadalhin ng punong pari sa pinakabanal na bahagi ng templo na minsan lamang sa isang taon pinapasok o pinupuntahan. Yung punong pari lamang ang makapapasok dito. Iwiwisik niya ang kalahati ng dugo ng kambing doon sa kaban ng tipan na matatagpuan doon. Ito yung tanda ng pagtitipon o pagtitipan ng Diyos at ng kanyang bayan na sinasariwa nga po, sinasariwa taon-taon. Sila'y pinag-isa sa dugo. Ganon din ang ginawa ni Moises
Narinig po natin doon sa unang pagbasa, pagkakuha niya ng mga utos ng Diyos doon sa bundok ng Sinai. Ipinaliwanag niya ang mga batas na ito sa mga tao. Nang sabihin ng buong bayan na ang lahat ng salita ng Diyos ay kanilang tinatanggap at susundin, kumatay si Moises ng 2 toro. Kalahati ng dugo nito ay winisik sa bundok at ang kalahati naman sa mga tao. Nakipagtipan ang Diyos sa bayang Israel. Pinag-isa sila ng dugo. Ano po ang kahalagahan nito, ng mga ito, sa mga tradisyon o kaugalian ng mga Hudyo? Mga kapatid, tayo ay mga Kristiyano. Hindi tayo mga Hudyo. Ang sinusunod natin, hindi lamang lumang tipan, kundi ang luma at bagong tipan ng Biblia. Ang bagong tipan ay tinatawag na ganon, bagong tipan, sapagkat nagkaroon ng bagong pakikipagtipan ang Diyos sa kanyang bayan. Ang kanyang bayan ngayon, hindi lamang ang lahi ng mga Hudyo, kundi ng lahat ng tao. Anuman ang lahi niya na nananalig kay Jesucristo, nakipagtipan tayo sa Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng dugo ng kambing o ng toro, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Jesus mismo. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ang siyang nag-alis ng ating kasalanan. Siyang tunay na magbabayad puri para sa kanyang pagsasakripisyo at pagkamatay sa krus para sa atin. Katanggap-tanggap sa Diyos Ama ang kanyang ginawa, kaya siya'y binuhay na magmuli at inakyat sa langit. Ang mga punong pari noon, nung unang panahon, pumapasok sa pinakabanal na dambana taon-taon para sariwain ang tipan. Si Jesus, ang ating punong pari, minsan lamang nag-alay at minsan lamang pumasok sa pinakabanal na dambana, ang dambana ng langit. Minsan lamang niya ito ginawa sapagkat ganap ang kanyang pagliligtas. Dahil sa pag-aalay na ito, napatawad ang lahat ng kasalanan sa mundo at nabuksan ang langit sa atin. Kaya ngayon, tayo'y mga tagapagmana na ng langit, nag-aantay na sa atin ang walang hanggang buhay na mamanahin natin. Ang dugo ni Jesus ay ang dugo ng bagong tipan. Pinasasangayon natin ang pag-aalay ni Jesus tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. Sa bawat pagdalo natin sa banal na misa, tumatayo sa harap ng krus si Jesus. Tuwing banal na misa, nauupo tayo kasama ni Jesus sa huling hapunan. At tinatanggap natin ang tinapay na sinabi ni Jesus ay ang kanyang katawan.
At ang alak na sinabi niya ay ang kanyang dugo. Kahit tayo'y nabubuhay ngayon, higit 2,000 taon na pagkatapos na si Jesus ay namatay sa krus, nasasaksihan pa rin natin ang kanyang pag-aalay sa ating pagdalo sa banal na misa. Mga kapatid, ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na katawan at dugo ni Jesus. Hindi lamang inalay ni Jesus ang katawan at dugo niya, patuloy pa rin ang kanyang presensya sa atin ngayon. Natatanggap natin ang kanyang katawan at dugo. Nagpaiwan siya sa atin bilang pagkain na nasaan yung tinapay at alak. Hindi lamang po natin siya nahahawakan, natatanggap pa natin siya, pumapasok siya sa ating katawan at nakikiisa sa atin. Kung paano ang ibig sabihin, siya'y pumapasok sa ating buhay. Tayo na tumatanggap sa Kanya, dapat nagsisikap isabuhay ang Kanyang buhay. Dahan-dahan sana siya na nga ang nabubuhay sa atin. Hindi na ang ating sarili ang mahalaga, kundi si Jesus. Hindi na ang ating plano ang masusunod, kundi ang plano ni Jesus. Siya na ang kumikilos sa ating buhay, sapagkat siya na rin ang bumubuhay sa atin. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa atin bilang pagkain. Makinabang tayo sa Kanya. At doon nga sa huling hapunan, balikan natin, dumampot ang Panginoon ng tinapay, matapos paghati-hatiin, ibinigay sa Kanyang mga alagad at sinasabi, kunin niyo ito, ang aking katawan. Pagkatapos, kinuha niya ang kalis na may alak at ibinigay sa kanila at sinasabi, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. At ito ang pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa tagubili ng Panginoon, sinabi pa niya na ito'y gawin sa pag-alala sa Kanya. Sa huling hapunan, tinatag nga ng Panginoon ang banal na Eucharistia. Iniwanan niya tayo ng paraan upang siya'y ating makapiling hanggang sa wakas ng panahon. At ibinigay niya sa atin ang kanyang sarili sa anyo ng pagkain at inumin upang iparating sa atin na siya ay makapananahan sa atin. Magiging bahagi natin sa lahat ng pagkakataon. At ito nga'y sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Corpus Christi, ating sinasariwa ang katotohanan ito. Si Kristo'y nagkakaloob ng kanyang sarili, ng kanyang buhay alang-alang sa ating kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Ngayon ngang kapistahan ng banal na katawan at dugo ni Kristo, tanggapin natin ang banal na komunyon nang may buong kamalayan na si Jesus mismo ang ating tinatanggap. Ganun dapat kahalaga ang Diyos sa atin.
Si Jesus ang anak ng Diyos, ang tagapamagitan ng bago at walang hanggang tipan, ang pagkain ng buhay natin para sa buhay na walang katapusan. Amen. Ngayon ay sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. buong pagtitiwala tayong dumulog sa amang makapangyarihan na nang dahil sa dugo ng kanyang anak, nahirang tayong kanyang mga anak ating sambitin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa banal na Papa, mga obispo at mga pari, upang maibigay nila sa sambayanan ng buong katapatan ang tinapay ng Euharistiya at salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa lahat ng simbahang Kristiyano, upang balang araw magkaisa sila sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga bansang sagana sa pagkain at kabuhayan, upang kanilang isaalang-alang ang mga bansang mahihirap at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating sambayanang gumugunita sa unang misang ginanap sa ating bansa, upang ang mayaman at mahirap, nakaaangat at dukha, magsasaka at proprietaryo, manggagawa at may-ari ay magsalo sa Euharistiya sa diwa ng katarungan, pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang ang banal na Euharistiya ay maging bukal na pinagkukunan natin ng lakas at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga mahal nating yumao, upang makadulog sila sa inihandang piging ni Jesus sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin. ang iyong bayan. Tahimik po nating inilog ang ating mga natatanging kahilingan. Amang mapagmahal, manatili ka sa amin. Ang katawan at dugo na iyong anak na aming tinatanggap ay magdulot nawa sa amin ng buhay na walang wakas sa pamamagitan din niyang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
isang ng hangin, Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahiwating ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pinagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ni Kristo ng aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Amang ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak,
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy si kaliwanagan. Kawan mo at pagindapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ngayon isama-sama tayo na buong pagtitiwala tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, niluyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ipinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala.
Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Narito si Jesus, ang ating Panginoon, sa kanyang katawan at dugo. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag at pag-asa.
Ngayon po sama-sama nating dasalin ang panalangin Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mabagin at mapagmahal na Ama, Susumamo kami nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling na may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Isidro Labrador, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Bago po yung ating panalangin at pagbabasbas, siguro napansin po ninyo, narito sa harapan ang imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Tayo po ngayon ay nasa buwan ng Hunyo, tinatawag na Mes de Hunyo, inilalaan sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Nakapaloob din po dito sa darating na Biyernes, June 11, ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya nga, napakagandang pagkakataon na sa panibagong buwan, sa panibagong yugto ng ating buhay, ipagkatiwala natin ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating pamayanan sa pagkakandili, pag-aruga, pagmamalasakit, pagmamahal na inilalarawan ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon. Patuloy tayong magtiwala na sa kabila ng maraming mga pagsubok at alalahanin natin sa buhay, ang Diyos, ang larawan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus ay patuloy na nagiging tapat sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo at ibahagi ang presensya ni Jesus. Salamat sa Diyos. Purihin natin at parangalan ng Panginoon, pasalubungan natin siya ng palakpakan.